Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong April 2022, isang reporter ang nagpost ng article na ito sa mirror.co.uk. Sa mga litrato ay makikita ang parehong Briton pero magkaiba ang mga babae na kanyang kasama, na tila gusto nilang ipagkumpara ang mga ito. Ang nasa kaliwa ay kapwa niya Briton, habang sa kanan naman ay kasama ng banyaga ang isang Filipina. Ang Pinay na yan ay kinilalang si Mercedita na mas bata sa foreigner na mahigit 20 taon. Noong una, akala ko ay binabatikos ng reporter ang layo at agwat ng edad ng dalawa. Para sa ibang mga banyaga na may konserbatibong pananaw, ang iba sa kanila ay hindi maintindihan kung totoo ba ang nararamdaman ng mga ito sa isa't isa o magkarelasyon lamang ang mga ito dahil sa benepisyo na maaari nilang makuha. Pero nang basahin ko ang buong article, ay napagtanto ko na hindi ang agwat na kanilang edad ang kine-question ito. Pero ang reporter ay tila nag-aalala sa kaligtasan ng Filipina dahil ang lalaking kasama niya sa litrato ay kilalang kilala sa United Kingdom. At upang maintindihan mo kung bakit sila nag-aalala sa kaligtasan ng Mercedita, ay kailangan nating kilalanin ang pagkatao ng lalaki at bumalik sa bansang pinanggalingan nito kung saan nagsimula ang lahat. Ang lalaking ito ay si John Darwin. Siya ay pinanganak noong 1950 at nagmula siya sa disenteng pamilya. Ang kanyang mga magulang ay nagawa siyang mapapasok mula sa elementarya hanggang kolehiyo. Siya ay naiulat na mayroong degree sa biology at chemistry. Noong 1973, sa edad na 23, pinakasalan ni John si Anne sa isang simbahan na makikita sa Blackhall. Ayon sa ulat, si Anne ay isang edukadong tao at ito ay dating beauty queen. Sa litratong ito ay makikita mo na ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng dalawang mga supling. Sa loob ng 18 taon, si John ay nagtrabaho bilang isang guro at ilang libong mga kabataan ang naturuan niya para maging dalubhasa ang mga ito sa science at mathematics. Pero katulad ng ibang mga guro ay nagdesisyon siyang iwan ang kanyang propesyon at nag-apply siya sa bangko para sa mas malaking kita. Pero kalaunan ay iniwan niya rin ang trabahong yun at siya ay nag-apply naman bilang prison officer sa kulungan na HM Prison Home House. Ang kanyang asawang si Anne ay nagtrabaho naman bilang isang receptionist sa isang clinic. Noong taong 2000, sina John ay lumipat sa Seaton na isang bayan sa UK na malapit sa dagat. Ang dalawa ay nagdesisyon na lumipat sa lugar na yon dahil ang kanilang mga anak na sina Mark at Anthony ay malalaki na at bumukod na ang mga ito. Nang ang mag-asawa ay dumating sa Seaton, sila ay nabighani sa ganda ng lugar at dahil sa ito ay sikat na tourist destination sa mga taong mahilig sa dagat, sina John ay nagkaroon ng idea upang matupad nila ang kanilang mga pangarap na magkaroon ng marangyang pamumuhay gamit ang kanilang mga naipong pera. Sina John ay napagkasunduan na bilhin ang malaking property na ito. Ang bahay na yan ay merong 13 mga kwarto na ginawa nilang apartment o bahay bakasyunan. Bukod sa kanilang mga rental properties, ang mag-asawa ay aktibo din sa stock and trade markets. Ang isa pang pinanggagalingan ng kanilang kita ay ang car boot sales. Ang pagkakaroon ng pera mula sa iba't ibang paraan ay isang prinsipyo na pinaniniwalaan ni John. Para sa kanya, ang isang tao ay hindi magiging milyonaryo kung ito ay nagtatrabaho lamang ng 8 oras. Kaya kung may pagkakataon at may tsansa ay gagawa siya ng paraan para kumita ng ibang pera. Sa loob ng ilang taon, ang mag-asawa ay namuhay na marangya. Kapag hindi abala ang kanilang mga anak sa kanilang mga buhay-buhay, madalas na mga itong bisitahin ang mag-asawa. Doon ay kadalasan silang nagsasama-sama at madalas din silang magkayak dahil lahat sila ay mahilig sa tubig. Noong March 21, 2002, isang mainit na araw na yun sa bayan ng Seaton. Habang ang lahat ay nag-e-enjoy sa ganda ng klima, si John ay hindi rin pinalampas ang pagkakataon na gawin ang kanyang nakahiligan. Dala ang kanyang kayak, si John ay masayang nagsagwan.
Kinabukasan, ang kanyang asawa ay nagtaka at nag-alala na dahil ang 59 na taong gulang ay hindi bumalik sa kanilang bahay. Ang kanyang may bahay na si Anne ay kaagad kinontak ang mga otoridad at bago magtapos ang araw na yon, ay kaagad silang nag-file ng missing persons report. Ang mga pulis at ibang mga taong nakakakilala kay John ay nagtulong-tulong para hanapin ito. 4 na mga bangka at ilang helicopters ang ipinadala pero hindi nila ito nakita. Pagkatapos ng halos 2 araw, ang kinatatakutan ng lahat ay nagkatotoo dahil nakita ng mga otoridad ang wasak nitong kayak. Pero sa kasamaang palad ay hindi nila nakita ang labi ni John. Pagkatapos ng ilang linggong paghahanap sa dagat, ang search and rescue operation ay itinigil at idineklara itong patay. Ang pamilyang Darwin ay nagluksa sa sinapit na kanilang mahal sa buhay at pagkatapos ng halos 1 buwan, si Anne ay nag-request sa insurance company para makuha niya ang 137 pounds. Kinuha rin niya ang pensyon ni John na nagkakahalaga ng 85,000 pounds. Bukod doon ay nakatanggap din siya ng benepisyo mula sa gobyerno ng United Kingdom na tinatawag na bereavement grant. Suma total, mahigit kumulang na 17 million pesos ang nakuha ni Anne nang mamatay ang asawa niyang si John. Ang halagang yan ay mahigit pa para magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Ngunit ang publiko ay magugulat dahil mahigit 5 taon pagkatapos maideklarang patay si John, ang mga otoridad ay inaresto si Anne pati ang asawa nitong si John. Hindi ka nagkakamali sa narinig mo. Ayon sa ulat, si John ay nasa mabuting kalagayan. Sa interrogation video na ito ay makikita mong ito ay malusog at buhay na buhay. Base sa mga reports, ang ipinapakitang karangyaan ng mag-asawa sa ibang mga tao at kanilang mga kapamilya ay puro kasinungalingan lamang. Dahil ang totoo ay ilang buwan bago pumalaot si John gamit ang kanyang kayak, ang mag-asawa ay lubog na lubog sa utang. Sila ay laging nakakatanggap ng mga sulat mula sa bangko dahil hindi na sila nakakabayad sa kanilang mortgage sa 13 rental properties na pagmamayari nila. Kaya ang desperadong si John ay nag-isip ng paraan para makakuha ng maraming pera na hindi napapagod. Noong March 2002, katulad ng nabanggit ko kanina, siya ay pumalaot hanggang hindi na siya nakita. Kung para sa mga tao, si John ay nalunod at nabiktima ng napakalupit na alon sa dagat, ang hindi nila alam ay nagawa nitong makabalik sa Pampang. Iniwan ang kanyang kayak at hinayaan niya itong maanod hanggang matagpuan ito ng mga otoridad. Nang magawa niyang makarating sa Pampang, si John ay sumakay sa naghihintay na sasakyan ng kanyang asawang si Anne. Silang dalawa ay matagumpay na bumalik sa kanilang bahay. At para makasigurado na ang kanilang pagkukunwari ay epektibo at walang makakakita o makakadiskubre na buhay si John, ang mga ito ay nagpagawa ng isang lihim na daanan sa kanilang master's bedroom. Sa video na ito ay makikita mo ang itsura ng nasabing pintuan. Kung gagamitin mo at papasok ka sa pinto na yan, ay makakarating ka sa kabilang unit na pagmamayari din ng mag-asawa. Si John ay nagawang palaguin ang kanyang balbas at para gawing selyado ang lahat, ninakaw din ito ang impormasyon ng isang taong matagal nang patay. At simula nang siya ay makabalik mula sa laot, siya ay kinilala ng si John Williams. Nang makuha na ni Anne ang pera mula sa insurance, ay utay-utay nilang ipinaayos ang bahay. Kung may mga manggagawa na dumadating ay laging ipinapakilala ni Anne na si John ay isa sa kanyang mga karpintero. Gamit ang napakaraming pera na natanggap nila, hindi nagtagal ang bayan ng Seton Carew ay naging maliit para sa maambisyon na si John. Kaya ito ay bumiyahe patungo sa Estados Unidos sa pagtatangkang makamit ang American Dream. Doon ay nagawa niyang makabili ng isang maliit na property sa Kansas. Ayon sa ulat, bukod sa mura ang mga lupa sa state na yon, ang rason ni John kung bakit niya nagustuhan ang state ng Kansas ay dahil sa nilalaro nitong video game. Sa tulong ng Amerikanang nakilala niya sa larong yun, ay hindi siya nahirapang makabili ng lupa na pinangarap niyang maging rancho. Ngunit hindi naging madali ang lahat at kalaunan, si John at ang Amerikana ay nag-away na naging dahilan kung bakit napilitan ang Briton na bumalik sa kanyang maliit na bayan sa Seton. Sa dami ng natitira niyang pera at liit ng bayan kung saan siya nakatira, hindi nagtagal ang mainipin na si John ay naisip na kung wala siyang mapapala sa negosyo niya sa Amerika, ay mas mabuti na ituon niya ang kanyang atensyon sa ibang lugar tulad ng bansa sa Central America. Ayon sa salesperson na ito ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay John dahil gusto nitong bilhin ang katamaran na ipinagbebenta niya.
Ang bangka ay orihinal na nagkakahalaga na mahigit kumulang na 4 na milyong piso. Ngunit pagkatapos na personal makipag-usap ni John sa mismong mga may-ari, ay napababa niya ito sa 2 milyong piso. Pero ang bentahan ay hindi natuloy dahil sa daming pagbabago na gustong gawin ni John sa bangka bago niya ito bilhin. Dahil sa pagiging desperado nito na walang nangyayari sa kanyang mga plano, naisip ni John na balikan ang kanyang property sa Kansas. Ang kanyang business partner na abalang nire-renovate ang lugar ay nakatanggap ng mga emails mula sa Briton at sinabi ni John na gusto niyang makuha ang pera na kanyang ininvest sa lupa. Ngunit ayon sa Amerikana ay wala siyang naibigay sa Briton dahil ang pera ay nagastos na nito sa pagpaparenovate. Bilang ganti, si John ay sunod-sunod na nag-send sa kanya ng mga emails. Isa sa mga emails ay sinabi nito na kung hindi niya may babalik ang pera, ay may mangyayari sa kanyang masama pati sa kanyang pamilya. Dahil ito ay di umano'y kumuha na ng isang assassin. Ayon sa Amerikana ay hindi siya sigurado kung tototohanin ni John ang mga banta. Pero para mampanatili ang kanyang kaligtasan, hindi siya tumutulog na walang shotgun sa kanyang tabi at lagi niyang kasama ang kanyang mga asong pitbulls. Bukod doon ay sinigurado din niyang meron siyang ibang mga baril na nakatago sa iba't ibang bahagi ng kanyang bahay. Pagkalipas ng 3 taon matapos siyang maideklarang patay, mas lalong naging desperado si John na maging matagumpay sa buhay. Ang kanyang American dream ay hindi nangyari. Ang kanyang plano na libutin ang mundo gamit ang bangka ay hindi din nangyari. Kaya noong 2006, siya at ang kanyang asawang si Ann ay bumuo ng isang plano at sa pagkakataon na ito ay sinigurado nilang sila ay magtatagumpay. Ang mag-asawa ay nagdesisyon na pumunta sa Panama noong July 2006. Ayon sa real estate agent na ito ay kinontak siya ni Ann dahil gusto nitong magpahanap ng property. Ito ay nagpakilalang biyuda pero nang personal silang nagkita ay ipinakilala nito si John bilang kanyang partner. Dinala niya ang mag-asawa sa isang bayan na may layong 2 oras mula sa capital na Panama City. Doon ay nagustuhan ng mag-asawa ang napakalawak na 481 ektaryang lupa. Bagamat ito ay nasa liblib na lugar, ang mag-asawa ay agad nagkaroon ng idea na dahil sa malapit ang lugar sa lawa, maaari silang magtayo ng isang malaking building na tatawagin nilang Eco Lodge. Sila ay nangarap na kung maipatayo nila ang gusali, ay maaari itong dayuhin ng mga turista na magbibigay sa kanila ng limpak-limpak na pera. Ang mga ito ay hindi nagdalawang isip na bilhin ang lugar at ibinigay nila sa real estate agent ang tseke na nagkakahalaga ng tumataking-ting na 11 milyong piso. Nang sila ay makabalik sa United Kingdom, inasikaso na mag-asawa ang lahat dahil handa na silang iwan ang kanilang buhay sa Seaton para sa bagong simula sa Panama. Pagkatapos nilang maibenta ang kanilang bahay doon ay bumalik sila sa Panama at doon ay nagrenta sila ng isang fully furnished apartment. Ang mga anak ni Ann ay bagamat hindi 100% suportado ang desisyon ng kanilang ina, ay masaya pa rin sila dahil alam nila na ang paglipat nito sa ibang bansa ang makakapagpasaya kay Ann. Pero ang hindi nila alam, ang kanilang ina ay masayang kasama ang kanilang ama na bubuo ng bagong buhay sa Panama. Para makasigurado na maayos silang makakaalis sa United Kingdom na hindi nakakatawag ng pansin ng mga tao, lalo na ang mga otoridad, ang mag-asawa ay pasekretong inilipat ang lahat ng kanilang pera sa iba't ibang mga bangko sa Panama. Habang hinihintay na mag-asawa ang kanilang mga malalaking gamit na dumating, si Ann ay tinawagan ang kanilang real estate agent para asikasuhin ito ang mga building permit na kakailanganin dahil gusto rin ng mga itong magpatayo ng kanilang dream house sa lote na kanilang nabili. Pero wala pang 1 araw pagkatapos ng usapan na yun, si John ay sumakay ng kotse at nagtungo sa airport. Doon ay sumakay ito ng eroplano pabalik ng United Kingdom. Nagtungo si John sa police station at sinabi nito sa mga otoridad na siya ang sikat na lalaki na nawawala mahigit 5 taon na ang nakakaraan. Sa press conference na ito ng Cleveland Police, sinabi nila na nakausap na nila si John at di umano'y ibinahagi nito sa kanila na wala itong maalala sa nangyari sa kanya dahil nagkaroon ito di umano ng amnesia. Pagkatapos pumutok ng balita tungkol kay John, ang mga reporters mula United Kingdom ay nagunahan na mahanap si Ann sa Panama dahil gusto nilang malaman kung ito ay may kinalaman ba sa nangyari o alam ba nito na ang kanyang asawa ay sumulpot sa presinto.
Ang mga ito ay hindi naman nahirapan dahil pagkatapos ng 3 araw ay natagpuan nila ang apartment kung saan ito nakatira. Si Ann ay nagpa-unlock ng interview sa mga reporters na siya ay galak na buhay ang kanyang asawa. Ngunit ang hindi niya alam, ang nakausap niya palang tao ay isang investigative reporter. Kung sa akala niya na naniniwala ito sa kanyang mga kwento ay nagkakamali si Ann. Ang hindi niya alam, walang plano ang reporter na umalis sa Panama hanggat hindi nito nauungkat ang lahat ng tungkol sa kanya. Ang pagtsatsaga nito ay nagbunga at ang reporter ay manidiskubre na magpapabago ng lahat. Ang litratong ito ay kaagad niyang dinala sa mga otoridad para kumbinsihin ang mga ito na ang mag-asawa ay nagsisinungaling. Ang mag-asawa na gustong-gustong mamuhay ng tahimik ay sinalubong ng napakaraming mga reporters. At ang ginawa nila ay hindi lamang naging laman ng mga balita sa UK, pero kahit sa ibang bansa. Ang mga otoridad ay kaagad inaresto si John habang si Ann naman ay ibinalik sa United Kingdom para idaan sa interrogation. Doon ay hindi nahirapan ang mga investigador dahil kusang ikinanta ni Ann ang lahat ng detalye ng nangyari noong nawala ang kanyang asawa. Para sa mga taong nakabasa ng kanilang ginawa, malinaw na pera ang dahilan kung bakit pineke ni John ang kanyang pagkamatay. Ngunit ang hindi nila maintindihan at ang lagi nilang tanong ay bakit ito bumalik ng UK at ipinresenta ang kanyang sarili sa mga otoridad. Ang kanilang mga katanungan ay nasagot sa police interview na ito ni John. Ipinaliwanag niya na bumalik siya sa UK dahil may balak na siyang ipagbenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang mabayaran ang mga taong kanyang na-scam o naloko. Ngunit ang mga sinabi niyang yan ay hindi naman maintindihan ng mga investigador dahil kung ang plano talaga nito na bayaran ang pera na nakuha niya mula sa pang-scam, bakit siya bumili ng lupa sa Kansas? Bakit binalak niyang bumili ng isang bangka? At bakit ito bumili ng ilang daang ektarya sa Panama? Ayon din sa mga records ay noong bumalik ito sa United Kingdom ay wala pang for sale sign ang kanyang mga lupain na nangangahulugan na hindi pa niya ito ibinebenta. Ilang beses siyang idinaan sa police interview ngunit lagi siyang naninindigan na ang rason kung bakit siya bumalik ay para bayaran ang kanyang mga nalokong tao at mga ahensya. Sa police interview naman kay Ann ay nalaman ng mga otoridad na wala itong kaalam-alam na pumunta pala sa police station si John. At katulad ng inaasahan, idiniin niya na ang mastermind ng ginawa nilang scam ay ang kanyang asawa at siya ay tagasunod lamang. Tinangka niya rin kumbinsihin ng mga investigador na siya ay sunod-sunuran sa kanyang asawa dahil siya ay di umunoy madalas na abusuhin ni John. Ibinahagi niya na noong una ay hirap na hirap siya na kumbinsihin ang kanilang mga kaibigan at mga ahente mula sa insurance company. Pero sa pagtagal ay nasanay na rin siya. Sinabi ni Ann na ang pinakamahirap niyang ginawa ay ang lokohin at itago sa kanyang dalawang mga anak ang katotohanan na ang kanilang ama ay buhay pa rin. Base sa investigasyon ay napatunayan na ang mga anak ni Ann ay wala talagang alam sa ginawang scam na kanilang mga magulang. Ang impormasyon na yan ay sinang-ayunan din ni John at sinabi nito na wala talagang kinalaman ang kanilang mga anak. Noong July 2008, pagkatapos ng paglilitis, ang mag-asawa ay napatunayang guilty sa mga kasong tulad ng insurance fraud. Guilty din si John dahil sa gumamit ito ng peking passport. Ang hukom na humawak ng kaso ay pinatawa na makulong si John ng 6 na taon at 3 buwan, habang si Ann naman ay makukulong din ng 6 na taon at 6 na buwan. Ngunit hindi nila natapos ang kanilang mga sentensya dahil sila ay inirelease agad noong 2011 dahil sa magandang ugali na kanilang ipinakita sa loob ng kulungan. 1 taon pagkatapos nilang makalaya, naiulat na ang mga milyones na kanilang nakuha mula sa gobyerno at insurance company ay naibalik na dahil ipinagbenta ng mag-asawa ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Naiulat din na sila ay opisyal nang naghiwalay noong 2012 at wala na silang mga ari-arian. Nang matapos ang paglilitis, ang mga anak ni John ay naglabas ng statement at sinabi ng mga ito na hindi na sila nakikipag-usap at wala silang balak na kausapin o makita pa si Ann o kaya ang kanilang ama. Sa loob ng ilang taon ay naging pribado ang pamumuhay ni John pero ang kanyang pangalan ay naging laman ulit ng balita noong 2015. Isang reporter mula Daily Mail ay nagawang makakuha ng kopya ng litratong ito.
Ayon sa article, ang 64 na taong gulang na si John ay nakatagpo muli ng babaeng maaari niyang makasama habang buhay. Ang babae ay kinilalang si Mercedita o Mercy May Avila na isang Filipina. Ang saktong edad niya ay hindi naiulat pero ayon sa reporter, si Mercy ay maaaring nasa early o mid-30s na. Base sa kanyang pag-iimbestiga, ang dalawa ay na-engage noong January 2 at naging mabilis ang pangyayari dahil noong February 5, 2015 ay nagpakasal ang dalawa. Naiulat na ang Brito na sanay sa karangyaan ay merong tahimik na buhay kasama ang kanyang bagong asawa. Hello mga loves, mga loads. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon, harana natin si husband para matanggal yung sakit ng tainga niya. Through the years, you'd never let me down. Ayon sa report, si Mercy ay may-ari ng isang tindahan ng mga damit at hindi ako sigurado kung meron pa silang ibang pinagkukunan ng pera, ngunit ang malinaw ay tila naka-adjust na si John sa bago niyang buhay. Ang ibang nakakakita sa mga video ni Mercy ay masaya para sa kanya. Pero ang iba naman ay hindi mapigilang magtaas ng kilay at magduda na baka hindi totoo ang kanilang nakikita. Ipinaliwanag nila na dahil sa panloloko na ginawa ni John sa insurance company at kahit sa gobyerno nito sa UK, ang ibang tao ay sinabi na maaaring si Mercy na ang susunod nitong biktima. Ang ibig nilang sabihin ay maaaring iligpit o patayin ni John ang Filipina, palabasin na ito ay nagpakamatay at pagkatapos ay kunin ang pera mula sa life insurance na kinuha niya kay Mercy. Pero walang nakakaalam kung ang kanilang teorya ay mangyayari ba talaga sa totoong buhay. Dahil panahon lamang ang makakapagsabi kung yan ay magkakatotoo o hindi. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.